Moka-moka, nag-email na magpapadala raw ng demand letter at may pupunta raw sa bahay dahil sa hindi pagkakabayad ng utang at maaaring magsampa ng kaso sa korte dahil sa paglabag sa batas tungkol sa utang. So bago natin simulan ang video, maglalambing po muna ako sa inyo na pakisuportahan ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyong video ito, malaking tulong din po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang inyong pag-share. At para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito ba sa usapang online trading apps, pakihit lang po yung notification bell. At disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga ola at hindi rin po ako nangungonsinti na huwag magbayad ng utang. Pinapaalalahanan ko po kayo na maging maingat sa pangungutang din sa mga ola. Alamin nyo muna kung sila ba may maayos na credibility at may magandang background at walang masyadong complain. At sinisilip ko lamang din po sila para kung ano ang proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng share experience dito sa mga operations ng mga online trading apps. At diretso tayo sa ating usapin, sa ating tatalakayin. Ito po, post po ito sa isang Ola Victims community. Magandang araw. Ayon sa probisyon ng kontrata, ang iyong pagkakaantala ay nagdulot ng paglabag sa utang at kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan nito ayon sa batas. Formal na ipinapaalam ang sumusunod. Ang iyong hindi magandang record sa kredito ng CIC ay maaaring iulat na maaaring makaapekto sa iyong kredito sa pautang. Maaaring sabay na isagawa ang pagbisita sa bahay para sa koleksyon, kung saan susuriin ng mga bisita sa bahay ang iyong address at mag-iiwan ng liham o collection letter para sa koleksyon. Mangyaring bayaran nyo ng buo ang inyong utang na 3,055 piso na Philippine pesos ngayong araw upang maiwasan ng karagdagang paglala na maaaring humantong sa paghahain ng kaso. Inirekomenda na bayaran nyo ito sa lalong madaling panahon. Kung may katanungan, kung may anumang katanungan, maaari kayong tumugon sa email na ito. Ito yung email address upang makapag-ugnayan sa amin. Salamat sa inyong kooperasyon, Moka-Moka Collection Department. Well, Moka-Moka, alam nyo naman ang issue na revoke, nakabalik. Okay? Kumbaga, na-lifted na po yung revocation kaya they are legally operated sa online loan platforms at sa mga ibang mga website at mga apps. Okay? Legal po sila magpautang sa website o sa mga sa social media or sa mga apps na ginagamit nila. Okay? Para malinaw lang po. Hindi na po siya revoke kasi pinipilit pa rin ng iba, revoke na raw. Hindi updated yung Google. Okay? Ang updated po yung SEC. Yung po kasi yung ahensya ng gobyerno na may hawak dyan sa mga lending companies. Ngayon, unahin natin dito yung sinasabi niyang ang hindi magiging magandang record sa kredito ng CIC ay maaaring iulat. Now, which is reality talks lang po tayo. Sad reality, sila po ay submitting entities ng CIC o ng Credit Information Corporation na kung saan ay nagpo-forward sila, nagre-report sila ng mga hindi nakakapagbayad ng utang sa kanila. At maaari talagang maka-apekto yan sa credit score o sa credit record natin ng mga borrower o client nila kapag hindi ho tayo nakapagbayad ng utang. Hindi ko ho sila kinakampihan, nakita ko lang po sila diyan sa website ng CIC at matagal na po silang submitting entities, medyo may 2 years na rin yata, okay? Kaya paalala lang bago kayo mangutang dito, submitting entities po yan, nagpo-forward po yan ng record pag di kayo nakabayad ng utang. Then sunod natin yung maaring sabay na isagawa ang pagbisita sa bahay para sa koleksyon, kung saan susuriin ng mga bisita sa bahay ang iyong address at mag-iiwan ng liham ng collection letter. Well, fortunately, iilan-ilan lang po talaga ang nagpupunta sa bahay. Meron akong videos niya na in-update dito lang recent week lang, itong month lang dito ng January. Panoorin nyo yon yung mga updated list, yung mga home visitation ng mga ola. Pero itong si Moka-Moka, wala pa ho akong naririnig na nagpunta po talaga sila sa bahay o nag-home visit o nag-field collection visit at nagpadala ng demand letter. Although maliit lang naman yung utang niya, no? Kaso nga lang, baka
may mga penalties yan, may mga charges na hindi natin naiintindihan kung ano yon. At alam naman natin na 7% per day ang interest penalties nitong si Mocha Mocha. At para raw hindi lumala ang iyong problema sa pagkakautang, ay maari raw humantong sa paghahain ng kaso siyempre, saan ba nagpa-file ng kaso? Yung mga COLA o yung mga lending companies, mga financing companies, siyempre, sa Small Claims Court. Na which is, mas magandang maghain na lang ng kaso. Kung sakasakaling kayo hindi nyo talaga kayang mabayaran dahil sa laki na po ng naging interest at mga penalties na ipinataw sa inyo. Mas maganda nga ulitin ko, huwag kayong matatakot na sampahan kayo ng kaso sa Small Claims Court. Kasi ang civil case o ang kasong sibil ay hindi naman po makaka-apekto yan sa ating criminal record at wala niyang epekto sa ating criminal liabilities. Tandaan nyo, ang kasong sibil ay utang na hindi nabayaran, mga renta na hindi nabayaran, mga usaping sibil na kung ano yung kontrata na hindi napagkasunduan. Yan lamang po yan. Hindi po yan makaka-apekto sa NBI record, hindi po yan makaka-apekto sa PNP, tawag doon, yung police record, di ba? Yung mga ganun, pagkukuha tayo ng mga kailangan para sa pag-apply ng trabaho. Hindi po yan makaka-apekto. Wala po yung criminal liabilities na magiging record o magiging ihahain sa inyo. At hindi po yan yung katulad ng mga may kaso ng estafa, swindling, bouncing check, kung ano naman, yung RA 8484, hindi. At kung gusto niyo naman kausapin, i-email nyo sila dyan. Kung gusto nyo, it's up to you. Kasi itong si Mocha Mocha na-revoke sa dahilan ng unfair debt collection practices. Ano ba yung unfair debt collection practices na naging dahilan ng pagkaka-revoke nila? Yung mga paglabag sa karapatan ng borrower, yung data privacy, yung pananakot, yung mga pagbabanta, yung mga pagpapadala ng kung ano-ano, yung mga pamamahiya sa social media. Di ba? Yun po eh. Tapos meron pa silang isa pang naging dahilan, yung Truth in Lending Act, na kung saan ay dapat ipinapaalam muna dun sa borrower kung magkano ba talaga yung iyong utang at yung iyong babayaran at kung ilang buwan at kung ano ang payment settlement o payment charges nila sa mga usapin ng inyong kontrata o ng inyong usapan dyan. Ay hindi nililinaw. Kunwari, nangutang ka ng 1,000, binigay sa iyo 500, babayaran mo in 7 days 1,000 plus. Pero papakita sa'yo, buo mo lang matatanggap, pero hindi, maaring ganun. O kaya na may buo mo namang matatanggap, pero after ng 7 days, ibabayaran mo pa siya ng 1,500, hindi naman binanggit o hindi mo pinakita doon sa payment options ng kanilang applications, di ba? Yun po yung mga dahilan kung bakit nagkaroon sila ng Truth in Lending Act na paglabag, tsaka yung unfair debt collection practices. Okay? Pero tandaan nyo, si Mocha Mocha, maging may hingat kayo dyan, ha? Bago kayo, hindi na pupunta sa bahay, marino na sinabi ko sa inyo, ilan-ilan lang po mga nagpupunta sa bahay. So, sana nakatulong ang video nito. Muli, maglalambing ako sa inyo. Napakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Marami pong salamat sa uulitin.